naguguluhan, tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatama. Okay, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon pong araw na ito, tayo po ay muli. Ngayon pong araw ng Tuesday, March 24, 2026. Ngayon po ay tayo ay dadako dito sa ating pag-aaral o ating daily devotion. At ngayon po ay tutungo tayo dito sa Matthew 7 verse 8. At sa atin pong pagsisimula, tayo po ay basahin po natin ang talata. At ang sabi po rito, ay for everyone who keeps on asking receives, and he who keeps on seeking finds, and to him who keeps on knocking, it will be open. Tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, salamat po, Panginoon, sa iyong salita namin po, Panginoong pagbubulay-bulayan. Nawa, Panginoon, sa amin pong pag-aaral, patuloy kang mangusap, at ang iyong banal na Espiritu lamang, Panginoon, ang magturo sa bawat isa sa amin, O Lord. Again, O Lord, patuloy namin idinadalangin na ikaw ang pinakamagaling na guro na siyang magtuturo sa bawat isa sa amin. At samahan mo po kami, Panginoon, pagkalooban ng gift of understanding upang aming maunawaan at patuloy na maisabuhay ang iyong salita. Muli, Lord, speak to my vocal cords, none of me and all of you. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, sa atin pong paksa, ito po ay pamagatan nating give at eat, ask, seek, and knock. At dito po, bago po tayo magsimula, ay sabi nga ay mangyaring i-comment po natin sa ibaba kung ikaw po ay nangangailangan ng pagtitiwala at pagdarasal. Please comment ask, 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 at kung kailangan mo naman po ng karunungan, please comment seek, Iyan, kailangan natin ng wisdom, seek, At kung kailangan mo naman po ng lakas na huwag sumuko, please comment knock, At dito po sama-sama po nating pag-aralan ngayong umaga. Kung dito nga please comment seek and knock, At dito po sa ating pag-aaral nito mula po sa Matthew 7 verse 8, ay pag-aralan po natin kung bakit ba napakahalaga ng tatlong bagay na yan. Ask, seek, and knock. Ulitin ko po. Kung ikaw po ay nangangailangan, please comment ng pagtitiwala sa pagdarasal. Please comment, ask. Kung ikaw naman po ay nangangailangan ng karunungan o wisdom, please comment, seek. At kung ikaw naman ay nangangailangan ng lakas o katatagan pang hindi sumuko sa anumang bagay, please comment na. Dito po mga kapatid, ang atin pong tinatalakay ngayon mula dito sa Matthew 7 verse 8 ay bahagi po ng Sermon on the Mount. At ito po ang isa sa pinakamahalagang pagtuturo ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad at sa bawat nakikinig sa kanya noong araw at panahong iyon. Ito po siya po ay nagsimula sa Matthew chapter 5 at nagtapos po siya dito sa Matthew chapter 7. At ito po ay inihayag ng ating Panginoong Hesus sa isang burol sa Judea. Yan po ang lokasyon na kung saan siya ay nangaral sa bawat nakikinig at sa kanyang mga alagad. 2,000 years ago. Napakatagal na po. At nung panahon pong iyon, ang mga Hudyo ay nabubuhay sa ilalim ng pamamahala ng Roma. At marami po sa kanila ang umaasang darating ang isang tagapagligtas na magliligtas sa kanila mula sa pang-aapi.
Ngunit sa halip na magsalita tungkol sa digmaan o politika ang ating Panginoong Hesus, siya po ay nagturo tungkol sa kalooban ng Diyos. No? At paano tayo dapat mamuhay bilang mga mamamayan ng langit. No? At bago pa man po ang Matthew 7 verse 8, balikan po muna natin yung Matthew 7 verse 7. At ito po yung sabi ng ating Panginoong Hesus. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Matthew 7:7. Okay. Sabi po dito, huwag kayong sumamba. Huwag kayong mangamba na humingi ng ibibigay sa inyo. Umarap, Marcos yan. Matthew tayo. Yan. Huwag kang mangamba na humingi at ibibigay sa inyo. Umanap at makikita ninyo. Kumatok at bubuksan sa inyo. Yan po ang sabi doon. No, kaya nga po ang talatang 8 no, ay isang pagpapatibay ng pangakong iyon. Bibigyan, sabi nga, dito po binibigyan diin na ito ay isang patuloy na proseso, hindi isang pansamantalang aksyon. Sa kultura ng unang siglo, ano ho, ang pagtatanong o yung paghahanap, asking o seeking o yung pagkatok, ano ho, yung knock, ay may malalim na kahulugan. Ano ho, ang pag-ask o yung paghiling o pag-ask ng bagay ay nangangahulugan po ng pagkilala sa isang tao bilang mas mataas o may kakayahang tumulong. No? Lalapit ka ba naman sa isang taong walang kakayahang tumulong? Di ba hindi? Okay. So, ang paghahanap naman o yung seek ay nangangailangan ng paglalakbay at pagsisikap. No? Yan po yung pagse-search natin. Ano ba natin makikita? Ano? Yan po yun. At ang pagkatok naman ay ang sabi nga ay paghiling ng pagpapahintulot na pumasok sa isang tahanan o sa isang relasyon. Di ba? Yan yung patuloy na kinakatok. No? Di ba? Yeah, patuloy nating pagkatok sa ating mga inaasahan. Yan po. At ano po ang koneksyon sa atin sa kasalukuyang panahon ng tatlong bahagi na ito? Seek and knock. Parang noong unang panahon, ngayon din po ay may marami po tayong hinahanap at hinihiling. Maaring yan ay trabaho, pera, kalusugan, pag-ibig, o kahit simpleng kapanatagan ng ating isipan. Minsan iniisip po natin na kung hindi agad tumutugon ng Diyos, ibig sabihin minsan ay hindi niya tayo mahal o hindi niya naririnig ang ating mga dasal. Minsan para bang siguro may nagawa akong kasalanan o minsan parang ganito, ganyan, o kung ano-ano pa man. Pero tulad po ng turo ng ating Panginoong Hesus dito sa Sermon on the Mount, ang Diyos po ay hindi parang isang vending machine na biglang magbibigay ng kung ano ang hinihiling natin. Siya po ay isang ama na patuloy na nag-aalagas sa kanyang mga anak at alam kung ano ang pinakamabuti para sa atin. At dito po sa kontekstong ito, sa Sermon on the Mount, ay nagpapahiwatig ng ating pagtatanong, paghahanap, at pagkatok ay dapat na may kinalaman sa pagiging mas katulad ng ating Panginoong Hesus at pagtupad ng kanyang plano para sa ating buhay. Sabi nga, hindi lamang sa mga pisikal na pangailangan natin, kundi sa bawat aspeto ng buhay natin. Ang buong talata po na ito sa Matthew 7 verse 8 ay nakasentro sa tatlong bagay na kailangan po nating gawin at magpatuloy sa ating buhay. At sa bawat isa ay may kanya-kanyang kahalagahan. Okay, tungo muna tayo. Kung ikaw po ay nag-comment ng no, ano po ibig sabihin nito? Kailangan mo ng pagtitiwala sa pagdarasal. When you ask, kailangan po natin na magtiwala. Kung sabi nga po ay, ang ask na ito ay
ito po ay, sa Greek word ay aiteo. Sabi nga po natin, aiteo. Meaning, ito po ay nangangahulugang magmakaawa, humiling, o magpakaawa ng may pagtitiwala. No, hindi lamang po ito simpleng paghiling o ito po ay sabi nga pagkilala sa ating pangangailangan sa Diyos at pagtitiwala na siya ay magbibigay at siya ay mapagbigay na Ama sa atin. Ayon po sa mga pag-aaral, ang salitang ito ay nagpapakita ng pagpapakumbaba tulad ng isang bata na umaasa sa kanyang tatay upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Sabi nga po sa atin sa 1 John 5 verse 14. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibinibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Amen. So, yan po yun. Ano ho? Kung sabi nga ay, kung ito ay naayon sa kanyang kalooban. At napakahalaga po nito sa ating buhay. Kung ikaw ay nag-comment ng tandaan, ang Diyos ay nakikinig sa bawat dasal natin. Maging parang kumisan, parang hindi man ito natin, parang, bakit ganon? Bakit delay? Huwag po tayong matakot. Na tayo po ay patuloy na umasa at ulitin ito. Dahil ang pagtitiwala natin sa kanyang pandinig ay bunga ng biyaya. Parang sa panahon po ng ating Panginoong Hesus, ang mga tao ay hindi tumitigil na humingi ng tulong sa ating Panginoon Diyos. Katulad po ng ina na humiling ng pagpapagaling para sa kanyang anak. Sabi nga po doon sa Matthew 15 verse 22 hanggang 24. Ang sabi po niya doon, ay isang Kalineya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan nito. Sa verse 23, sabi po niya doon, ngunit hindi sumagot ang ating Panginoong Hesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Hesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sumagot ang ating Panginoong Hesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel, lamang ako isinugo. Verse 25, ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagbakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Verse 26, sumagot ang ating Panginoong Hesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Verse 27, totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumog, nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. At verse 28, sabi niya doon, at sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At doon di gumaling ang anak. Hindi po sila nabigo. At kung sick ang kailangan mo, sabi nga ay wisdom. Kung sick ang inyong inomen, ibig sabihin, kailangan mo ng wisdom. The Greek word po dyan ng wisdom is siteo. Na ito po ay nangangahulugan na aktibong maghanap, magsaliksik o humanap hanggang mahanap ang hinahanap. Puro hanap, parang paghahanap po ng mga nawawalang bagay. Kahit na sabi nga ay hindi ka titigil, para lang mahanap mo ito. Hindi ka susuko para mahanap mo ito.
Parang katulad yan ng paghahanap ng salita ng Panginoon Diyos, no? Hindi ka titigil, no? At magpapatuloy ka, no? At sa kontekstong ito po ng pananampalataya, ito po ay ang pag-aaral ng banal na kasulatan, no? Kung talagang gusto mo ng wisdom, pag-aralan mo yung salita ng Panginoon Diyos. Maten ka ng Bible study. Hindi yung, sabi nga, yan, pagdalo sa mga pagsamba at paghanap ng kalooban ng Diyos. Tulad po ng sinasabi ng Jeremiah 29 verse 13. Ano po sabi doon? Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Amen. So praise God, no? Matatagpuan natin siya kung buong puso daw. Kaya nga, sa bawat desisyon ba natin, tinitingnan natin ito. Kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga, kung nag-comment ka ng seek, alalahanin po natin ang bagay nito. Ang Diyos ay handang ibigay sa iyo ang karunungan kailangan natin. Patuloy lang po nating hanapin ang ating Panginoon Diyos. At ibibigay niya sa atin ang tamang landas. Noong unang panahon, ang mga Hudyo ay nag-aaral ng batas ng ating Panginoon Diyos. Araw-araw. Yan po ang kanilang ginagawa. Ngayon din po tayo ay dapat na aktibong mag-aral ng Biblia para maunawaan po natin ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Okay, punta naman po tayo sa mga nag-comment dyan ng knock. Ibig sabihin, kailangan mo ng lakas na huwag sumuko. No, kung ikaw po ay nag-comment naman ng knock, no? Sabi nga po sa Greek word niyan ay kruo, no? Ibig sabihin po, ito ay nangangahulugang kumatok, hampasin, tumambol sa isang pinto ng may pagtsatsaga. Di ba? Pagka ikaw ay kumakatok. Parang tila hindi ka naririnig. Unang katok mo niyan, di ba? Ton. Tapos pagka medyo natagalan ka na mga ilang minuto, bibilis. No? Pag tumagal ka na ng isang oras, para natampol yan, tama! Ayaw sigaw ka. Parang ganun yan. And let's snack. Kaya nga po, yan po ay nagpapakita noong unang siglo, ang pagsalakay sa pinto o pagpunta sa pinto ay nangangahulugang paghingi ng pahintulot na pumasok. At nangangahulugan ding ito ng ugnayan sa taong nasa loob. Para sa atin po sa ngayon, ito po ay patuloy na pananampalataya na kahit mahirap ang sitwasyon tulad ng parabola ng matiyagang balo, sige, ito ngayon naman po natin yon. Luke chapter 18, verse 1 to 8. Isinalaysay ni Jesus sa isang kalinhaga upang ituro sa kanila ang dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. 2. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ihinagalang na tao. 3. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng karunungan sa aking usapin. 4. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit ng matagal na ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit wala akong takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, bibigyan ko na ng katarungan ang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. 6. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipinagkait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. 8. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit ang pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito
May makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya? Paganda ng tanong, ano? May makikita pa kaya na sumasampalataya sa Kanya? Isang huling katanungan doon ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang salitang ito po ay nagpapakita ng pagpupunyagi at pag-asa na bubuksan ng Diyos ang pinto ng pag-asa. Bagamat minsan talagang patuloy at patuloy na pag pinag-aaralan natin ng Biblia, pinapakita po dito ang kahalagahan nito. At darating ang panahon na hindi na ho natin makikita ang Biblia. Darating ang panahon na anuman ang paghahanap natin, wala na tayong makikitang libro na katulad nito. Kaya nga, sa mga taong nag-aral, ito po yung mananatili at hindi mawawala. At sa mga tao naman na nagkibit balikat, tumalikod, kaya hindi na nila masusumpungan. Kaya mga kapatid, kung nag-comment ka ng tandaan, ang Diyos ay mas mapagbigay sa sino mang tao. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung sa panahong ito ay parang tila ba tayo ay hindi natin makita kung ano ang tugon ng Panginoon Diyos. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Dahil sa tamang panahon, bubuksan ng ating Panginoon Diyos ang pinto na para sa atin. Para sa mga bahay na may makakapal na pinto, kailangan din po nating kumatok ng paulit-ulit para marinig natin o para marinig tayo ng tao sa loob. At ganoon din po sa ating pananampalataya. Patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon Diyos. Patuloy po tayong kumatok. Kaya nga, para sa mga taong nag-ask o nag-comment ng ask, no? Ay may isang pamilya na naghihirap dahil sa sakit ng kanilang anak. Araw-araw po silang nananalangin. Hindi isang beses lang. Hindi 2 beses. Hindi pa ulit-ulit. Pagkaraan ng ilang buwan, nakakuha sila ng tulong medikal at naging maayos ang kalagayan ng bata. Ito ang kapangyarihan ng patuloy na pagdarasal na iniugnay dito sa salitang Aiteo. Kung ikaw ay nag-aalala tungkol sa iyong pamilya, trabaho at kalusugan, huwag kang matakot na patuloy na manalangin. Tulad ng mga tao noong panahon ng ating Panginoong Hesus, ang Diyos ay handang tumulong sa mga taong may tiwala sa Kanya. At para man po sa mga nag-comment ng sick, no? Isang kabataan ang katulad din nito na nag-seek. Hindi niya alam kung ano ang plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Simula noon, nagsimula na siya magbasa ng Biblia araw-araw. At sumali sa mga Bible study ng church. Pagkaraan ng ilang linggo, natuklasan niya ang kanyang pangarap na maging misyonaryo para tulungan ang mga batang nangangailangan. At ito po naging bunga ng aktibong paghahanap na ipinawati ng salitang ito ng si Teo. To seek. At kung ikaw ay nalilito, no? Na kung saan ka pupunta o anong gagawin mo sa buhay, simulan mong hanapin ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at pakikisama sa mga tunay na Kristiyano. Siya po ang makapagbibigay sa iyo ng tamang direksyon.
At para naman sa mga kumakatok o nag-comment ng knock, no? May isang negosyante na nawalan ng lahat dahil sa isang sunog. Muntik na siyang mawala ng pag-asa, pero patuloy siyang nanalangin at sinubukang bumangon muli. Isang taon, matapos ang lahat, binuksan ng Panginoon Diyos sa kanya ang pagkakataong magbukas ng bagong negosyo na mas matatag pa kaysa sa dati niyang negosyo. Ito po ang biyaya na dumadating dahil sa pagtsatsaga na ilalarawan ng salitang crew, no, o knock. Kung ikaw po ay nakakaramdam ngayon po sa oras na ito ng pagod o pagkabigo sa iyong mga pangarap, huwag kang sumuko. Patuloy po tayong manalangin at gumawa ng mabubuting gawain. Dahil ang Diyos ay may magandang plano para sa atin. At sa tamang panahon, ay bubuksan niya ang tamang pinto para sa atin. Mga kapatid, dito po sa ating pong pagtatapos, gumising po tayo. Hindi na tayo pwedeng matulog sa katamaran ng ating puso. Hindi na tayo pwedeng sabihin na baka hindi ako naririnig ng Diyos o wala ng pag-asa. Ang talatang ito po na ating pinag-aralan ngayon sa Matthew 7 verse 8 ay hindi isang babala. Ito po ay isang pangako. Kung ikaw ay nag-aas, huwag tumigil o huwag tigilan ang pagdarasal. Hindi ka nag-iisa sa iyong pag-aalala. Dahil ang Diyos ay nakikita ka, naririnig ka, at handang gumawa ng kabutihan para sa iyo. At kung ikaw naman ay nagsisik, huwag tigilan ang paghanap. Huwag mong hayaan na ang kawalan ng katiyakan ay pumatay sa iyong pangarap. Bumangon ka ngayon mismo. Kumuha ng Biblia at hanapin ang kalooban ng Diyos dahil siya ang may hawak ng iyong kinabukasan. At kung ikaw ay nagnanak, huwag sumuko. Kahit gaano pakahirap ang daan, kahit ilang beses ka pang, sabi nga, tanggihan ng mundo, patuloy kang kumatok sa mga pinto ng pag-asa. Ang Diyos ay hindi pahihintulutan na mawala ka sa kanyang paningin. Kaya nga mga kapatid, saan man tayo naroon ngayon, huwag po tayong tumigil sa pag-asa. Ngayon mismo, bumangon ka. Magdasal ka. Maghanap ka at kumatok. Dahil ang Diyos ay handang ibigay ang lahat ng kailangan natin. Basta't patuloy lang tayong maniwala. Waking up is not enough. You have to move. Kaya nga mga kapatid, kung nakarating ka sa bahaging ito, comment i-comment natin, gising na ako. Kung handa ka nang harapin ang araw na ito, i-comment po natin ito. Kung ikaw ay may pananampalataya na, i-comment mo po ito. Kung ikaw ay handa ng manampalataya at magtiyaga. Kaya nga mga kapatid, diyan po ako magtatapos. At ngayon naman, ang ganda ng comment ni Nay Remy. No, nakita ko dito, asik and knock, lahat, pakyaw. Praise God. Pero ngayon naman, tayo po'y dadako sa Gwenny's Reflection. God's morning mga kapatid. Doon po sa tatlong tanong ngayon kung ano yung gusto natin. Lahatin na po natin kung ano yung mga tinatanong na yon sapagkat yun po ang kailangan natin. Yung tatlong yon. Ask, seek, and knock. Kaya po sabi nga humingi tayo
Huwag po tayong mahiyang magdasal sa ating Panginoon. Hindi lang kapag may problema tayo, saka tayo lalapit sa ating Panginoon, kundi para na rin magpasalamat sa lahat ng blessing na binibigay niya sa atin. Yung magising tayo ngayong umaga, it's a blessing. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami ay narito ngayon upang pag-usapan muli ang iyong mga salita. So yung hindi po yung simpleng bagay sapagkat yung iba nga hindi na nagigising. Kaya kailangan po natin magpasalamat sa lahat ng pagkakataon sa ating Panginoon at humingi tayo ng gabay. Alam ko po na naririnig niya tayong lahat sa lahat ng ating mga pinagdadasal. Sapagkat ang Panginoon po ay laging naandyan 24 hours. Wala pong, hindi kagaya po ng mga restaurant na mayroong cut-off, mayroong closing time. Ang Panginoon po walang closing. Lahat 24 hours po na andyan siya sa atin upang gumabay. Basta lumapit lang po tayo. Hanapin po natin ang presensya ng ating Panginoon at makikita po natin yan. Humanap po tayo, hindi tayo basta naghihintay lang na Lord, bigyan mo po kami ng blessing, bigyan niyo po kami ng karunungan, pero hindi ka naman naghahanap. Hindi mo naman siya hinahanap sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pagbabible study, itong mga ginagawa natin. O kung mausap tayo, makipag-usap tayo sa kapwa mananampalataya. Sapagkat yung mga ganung bagay po ay doon po tayo matututong, doon po natin lubusang maunawaan ng mga bagay na hinahanap natin. Hindi po minsan naghahanap tayo ng kasagutan, bakit tayo dumadanas sa mga ganitong problema, bakit tayo may sakit. Kung hindi po natin isisik ang ating Panginoon at hindi natin hahanapin ang kanyang presensya, hindi po natin mauunawaan ang mga bagay sapagkat limitado po ang kaisipan nating mga tao. Ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng karunungan, ng gabay sa mga sitwasyon na hindi natin maintindihan. Kumatok po tayo sa Kanya, huwag po tayong matakot na sumubukan ang mga bagay na para sa Panginoon kung tayo po ay nakaka-encounter ng mga kapwa, ng mga tao na hindi pa mananampalataya at namumroblema. Huwag po tayong matakot na mag-share, magbahagi ng salita ng ating Panginoon sapagkat ang Panginoon po, kung tayo po ay sapat na nakakaalala o nakakaalam ng salita ng ating Panginoon kahit wala po tayong nalalaman or naintindihan dito sa ating pagbabasa ng Biblia, bibigyan niya po tayo ng karunungan sapagkat ang Holy Spirit po ay naandyan po sa atin. Bago po tayo kumausap sa mga taong yon, humingi po muna tayo ng gabay sa ating Panginoon at minsan po magugulat na lang tayo na yung mga in-advise natin sa Kanya, hindi mo naman naisip or hindi mo naman talaga alam yung mga bagay na yun. Pero kapag kausap mo na yung tao, bigla na lang pumapasok sa isip mo sapagkat pinipid ka ng Holy Spirit. Yan siya ang Panginoon ang naggagabay sa iyo upang sabihin dun sa taong yun ang mga bagay na nasabi mo na nakakapagpagaan, nakakapag-lift up doon sa taong yun at nabibigyan siya ng pag-asa. Kaya po tayo ay patuloy na manahan sa ating Panginoon at subukan po natin yung mga bagay na lalo na po sa church, yung akala natin ay hindi natin kayang gawin pero dahil sa ating Panginoon ay kayang-kaya natin gawin sapagkat ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng karunungan ng kung anumang talento ang meron tayo. Alam po natin na alam ko po na bubuksan ng ating Panginoon ang pintuan kung ito ay tama at naaayon sa plano niya sa lahat ng sitwasyon na ating kinakaharap. Sa huli po, hindi lang po ito tungkol sa makuhang gusto natin, kundi tungkol sa pagiging malapit natin sa Diyos at gawin ang kanyang kalooban. Kung tayo po ay naka-align sa presensya ng ating Panginoon ay ito pong mga bagay na ito ay kailangan natin. Kaya po ito pong tatlong tanong na to, kung ano ang gusto mo, ay lahat po yun ay dapat ay gusto natin sapagkat hindi po mangyayari kung isa lang ang gusto natin dito sa tatlong ito, sa ask, seek, and knock. Hindi po mabubuo ang
ang longing natin sa ating Panginoon kung hindi natin ito gagawin itong tatlong to. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. Okay, tingnan na natin ang comment section. No? Yan, ating simulan dito po sa ating pag-aaral na ito. No? At okay, pagbati natin sa mga taga-Bulacan dyan kay kay Kuya Chris, kay Nay Gori, kay Nay Marta, no? Isa mapagpalang umaga po dyan sa Bulacan Chao. Yan, at God's morning, no? At ganun din sa Villa Escudero, kasama po natin at pagbati natin dyan kay Nay Winnie, ayan, sa Patual family, dyan po sa Villa Escudero, at sama na rin natin si Ate Lisel, no? Yan, at ang Dalangin family. Yan, at kasama rin po natin si Nay Josie mula po sa Santo Niño, San Pablo City, at syempre pagbati rin natin sa pamilya Tanyo Azucena, yan, kay Brother Arthur, kay Kumaring Carmeline, kay Julene, kay Pau, yan, at syempre sa aming inaanak dyan kay Tyron at kay Janessa, yan, isang mapagpalang umaga. At dito po sa ating comment section may nakita na akong isang comment, no, from Nay Marta Artillaga, nak, no, nak daw siya, nak. Yan. At dito, yan. Yan. At pagbati rin natin ngayon, kasama natin ang aking magandang nanay, Corazon Getgano Mercado, at pagbati ko sa lahat dyan, sa aking anak din kay Casey, at sa aking kapatid na si Caroline. Ganun din pagbati ko na rin sa aking anak na nasa Batangas, kay Kyle. At syempre diyan sa Santa Rosa sa aking mga pamangkin, kay Princess, kay Shai, kay Jello, kay CJ, at kay Sian, at kay Luna Bebe. Yan. At yan, dito, God's morning, yan. Okay. Yan, kasama rin po natin pagbati natin sa pamilya ng Nonoso family. Kasama natin ngayon. Yan, si Ate Nela Nonoso. Yan. At from Osamis, kasama rin natin si Osamis City, si Dr. Julia C. Sa mapagpalang umaga po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Yan. At yan. At si Nay Remy Alinea from Dolores, Quezon. Yan. Sa mapagpalang umaga. Ano? Ganun din po sa United States, no? Kasama po natin si Nars Abby Daw, isang mapagpalang umaga po. Yan. Yan. At from Dolores, Quezon, kasama po natin si Bosil. Yan, si Brother Rolly Bumbani. Sa mapagpalang umaga diyan sa ating kapatid dyan, kay Sister Angel, kay Roan, at syempre sa aking inaanak kay Rael. At isang mapagpalang umaga rin mula sa Biray family po dyan sa Bae, Laguna. Kasama po natin si Brother Mike. Bro, isang mapagpalang umaga sa inyo ni Sister Grace, no? At syempre kay Miko, kay Carl, kay Ellie, at sa mga baby kay Dion at kay Butchay, no, sa aking inaanak, at syempre kay Dayan. Okay. Isang mapagpalang umaga. Okay. At ito, may sumunod na comment. Nak ulit kay Ate Nela. Yan. At yan, kasama rin po natin ngayon si Pastora Fe Artillaga Andal. At papagbati natin sa buong Andal Artillaga family at sa inyong buong pamilya. Yan. Saan mang sulok ng mundo. Yan. Sa inyong buong pamilya. Pagbati natin yan kay Pastora Pe, kay Sister Malu, Michelle, Mark, no, at kay Abby, no, sa inyong mga apo. Yan, at sa lahat-lahat dyan. Okay? So, ang comment naman dito, yan, pagbati rin natin mula po sa Dolores, Quezon, no, kay Tatay Victor Dalangin. Yan, isang mapagpalang umaga po. Yan, sabi ni Nay Winnie, nak. Yan. Sabi ni Pastora Pe, nak, no, si, sabi ni Pastora Pe.
Sabi ni sabi ni Nay Marta, asik enak. So, pinakyaw. Okay, so yan, yan, sabi rin ni Nay Remy, asik nak. No, yan, thank you Lord. Okay? Okay. So, yan, kasama rin po natin si Sister Buena, ang Castillo family, at pagbati rin natin kay Brother Alvin at sa inyong mga anak at inyong mga apo. Yan, at sa lahat. So, kasama rin natin ang Rodriguez family. Yan, God's morning. Greg, at yan, si Sister Grace, kasama rin natin. Yan, una nating binati sa Biray family. At yan, salamat po mga kapatid. At wala lang ako nakita ritong nag-comment ng gising na. Maaring hindi na umabot o yung gising na. Kasi ibig sabihin na kung nandun ka na, handa ka ng sumunod. Handa mo na sundin yung tatlong yun. Actually, yun yung isang last comment natin. Yung gising na. Pero bagamat hindi natin nakita ang Lord, kita naman yung ating mga puso. So, tayo po ay magtatapos, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, Banal Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Salamat, Panginoon, na muli, Panginoon, ginigising mo ang aming damdamin upang kami ay patuloy na mag-asik anak sa iyong kalooban at sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, na sa umagang ito ay binibigyan mo kami, Panginoon, ng wisdom and knowledge, Lord, upang maging bahagi ng iyong kaharian. Tunay, Panginoon, na itong lahat ng ito ay nagmumula lamang sa iyo at wala po kaming kayang itaas kundi ikaw lamang sa aming buhay. Salamat, Ama naming Diyos na makapangyarihan. Sa pamamagitan ng iyong Banal na Espiritu na siyang tunay na nagturo sa amin, nagbigay ng lakas, kaalaman, at patuloy, Panginoon, na pagbibigay ng iba yung pagsunod, O Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na turuan mo kami, Panginoon, na gampanan ang bawat layunin na ninanais mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa kagalingan, sa aming mga karamdaman, at probisyon sa lahat ng aming pangangailangan. At ang sino man, Panginoon, na narito ngayon, nakakarinig ng iyong salita, Panginoon, naniniwala po kami na ikaw ang Diyos na siyang nagpapagaling sa amin, ikaw ang Diyos na siyang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin, at ikaw ang Diyos na hindi kami iiwan at hindi kami pababayaan. Kaya sa lahat ng ito, patuloy po ang pagsamba at pasalamat sa tanging pangalan ng aming Diyos Ama, Diyos Anak, at Banal na Espiritu. Salamat po sa lahat ng ito. This our prayer in Jesus' name. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone. Jesus,